Habang bumabaybay ako sa buhay, mas lalong lumalalim ang pag-intindi ko sa tinatawag ni King Solomon na season. Na there is a season for everything. At explain ko yan at ikikwento ko yan dito sa video na to. Hi, kung ngayon lang pala tayo nakita, ako nga pala si Kyle. At kwentong season tayo ngayon. At sa personal kong pinaniniwalaan kung bakit ako naniniwala sa season by King Solomon. 3 years ago, nagtrabaho ako sa Davao City as accounts payable, accounting department sa isang US-based company. So sa Davao yung office nila and then na-hire ako and doon ako tumira for almost, hindi, sa mahigit 1 taon. I think 1 year and 4 months. So doon ako nagtatrabaho. Nung simula, tinitrain nila ako hanggang sa nag-i-improve ako at nagustuhan ko yung trabaho ko. At kaka-improve ko at bumibilis ako sa trabaho ko. Kapag nakukuha ko na yung trabaho ko at bumibilis ako, nabuburn na ako. Sa sobrang buryo ko, inaaral ko na yung ibang task ng ibang mga katrabaho ko. Kasi ako lang yung natatanging gumagawa ng task ko sa team na yon. Wala akong karelibo, wala akong ka-sub kumbaga. Kasi ako lang yung nakakaalam at ako lang yung naatasan gumawa ng task na yon. Kaya iba yung task nila, iba yung task ko, tapos solo ko pa yon. Dumating sa puntong nakuha ko na yung trabaho ko kasi hindi naman siya masyadong mabigat na load eh. Wala siyang masyadong transaction. Kaya nakukuha ko lang siya agad, natatapos ko lang siya agad. So dahil medyo maluwag pa yung trabaho ko, nagtatanong ako sa team leader namin na TL, baka meron ka pang pwedeng ipatrabaho sa akin kasi tapos na ako sa trabaho ko and then medyo maluwag pa lang yung workload ko. So binibigyan ako ng binibigyan ng task ng TL ko. Hanggang sa dumating ang puntong halos nalibot ko na ang aming department na task namin sa accounts payable. Accounts payable lang naman. Halos alam ko na at may glimpse na ako sa paano gawin yung mga task ng bawat isa. Hindi ako magaling, pero naintindihan ko yung concept. Naintindihan ko yung paano siya gumagana at ano yung process. Hindi ako kasing bilis nila kasi hindi ko naman yung main na trabaho. Pero ang importante doon, alam ko. Yun yung pinaka bottom line. Now, dahil nalibot ko na at nag-enjoy din akong mag-grow sa career ko as accounting kasi yun talaga yung pinaka-passionate na gawin ko eh. Dumating sa puntong nag-chat sa akin ng TL. Kasagsagan yun ng promotion. Accounts payable po ako. May mataas, ang sunod kong posisyon, syempre team leader. At meron pang kabilang department which is ang accounts payable accountant, AP accountant. Chinat ako ng TL ko isang araw. Sabi niya, Kyle, isa ka pala sa napiling candidate para ma-promote as AP accountant. Sa pag-isip-isip ko, kaya ko. Kasi ang sinukat kong criteria kung bakit kaya ko, kasi alam ko yung ginagawa na namin sa team namin. Alam ko na paano i-audit, alam ko na paano i-check, alam ko na kung saan ako magsisimula at anong criteria ko para gawin yung task ko as an AP accountant. Nalibot ko na yung department eh. Sa tingin ko, qualified ako. And then, yun din yung pinakagusto ko, yung mag-grow yung career ko as related sa accounting. Yun talaga yung gustong-gusto ko. Kaya na-excite ako and I am very confident sa sarili ko na ma-hire or mapopromote ako as an AP accountant. And then, na-interview na ako. And then, isa sa mga reason din kung bakit ako naging candidate ng as AP accountant, bukod sa nalilibot ko na or alam ko na yung task, hindi lang kasing bilis nila ha, to make the, para clarification lang. Alam ko lang yung process lahat-lahat. Isa din sa mga reason kasi, kapag may pumupuntang galing China team or US team, minsan kapag nasa kasagsagan din kami noon ng magta-transition sila ng sarili nilang accounting software. So magkakaroon sila ng warehouse system, accounting system, lahat i-in-house na nila at gumagawa sila ng sariling software. Na para maintindihan ng mga IT, ng mga taga-China team tsaka US team, yung process at anong gagawin nila sa software nila, anong functionality ang kailangan, they have to ask sa amin na sinong mga nag-encode ng data. AP kasi ako accounts payable. Parang nahulog na accounts payable bookkeeper ako noon.
taga-encode, ako yung taga-verify ng invoices, taga-input sa system. Now, dahil kailangan kong, dahil yun yung gusto nilang gawa ng paraan, gawa ng software, nagtatanong sila sa amin. Nagtatanong sila sa amin kung sino yung gumagawa. Now, ang naging sukatan ko nun ay naging kaya kong i-explain yung task ng iba at yung hindi lang yung task ko. Na-explain ko ng maayos sa mga IT kung ano yung functionality o ano yung pinaka-context ng mga transaction o ng mga gagawin ng ibang katrabaho. Kasi minsan nagkakape pa sila, kumakain pa sila. So dapat kailangan may mag-explain agad para hindi masayang yung oras ng mga IT. So na-explain ko. Kaya isa yun sa mga points, isa yun sa mga naging basihan nila na naging candidate ako as an AP accountant. Now, fast forward, isang linggo, 2 linggo makalipas. Pinapollow up ko yung team leader ko, wala daw update, parang ganon. So sinabi niya na lang sa akin na ikaw na mismo mag-follow up doon sa AP accountant team, accounting team. So nag-follow up ako sa point of contact ko. Sabi ko, "Sir, baka may update po sa aking application o sa aking sa aking candidacy or sa aking promotion as AP accountant." Sabi niya, "Kyle, napagpasyahan ng accounting team na steady ka lang dyan sa steady ka lang dyan sa production kasi mas kailangan ka nila dyan because you are flexible." Nang nasa isip ko, nai-imagine ko na, at that moment, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kasi ine-expect ko na talaga na kaya ko. Ine-expect na qualified ako. At alam na alam kong kaya ko. At kung may aaralin man, alam ko maaaral ko. Kasi isa din ako sa mga nagbigay ng mga insight dun sa mga accounting team kung anong gagawin, paanong gagawin, anong way para mas mapadali, pa-audit. Isa ako sa mga nag-ambag dun. Kaya parang somehow, nag-expect na ako na i-hire nila ako. Pero it turns out, hindi. So, after 1 month or 2 months siguro, nag-render na ako ng resignation ko. At yun yung pinaka-reason kung bakit umalis ako sa kumpanyang yon. Hindi dahil toxic yung company, hindi. Isa sa mga pinaka-paboritong team ko at na-experience ko sa buta ng buhay ko sa corporate, yung Davao team ko talaga, yung mga nakatrabaho ko. At hanggang ngayon, nagko-contact pa rin kami. At magkakaibigan pa rin kami kasi hindi toxic. Hindi ko rin masabi na toxic yung management. Na ideal talaga siya para sa akin. Pero umalis ako kasi sagad na ako. Hindi sagad sa pasensya. Sagad na ako dahil hindi ko na nararamdaman na nag-grow ako. Hindi ko na nararamdaman, nag-i-stagnant na yung alam ko, nag-i-stagnant na yung career ko. At hindi ko gusto yung feeling na yon. Kaya, nag-resign muna ako doon sa kumpanyang yon. At the rest, yun na yung nangyari hanggang sa ngayon. Hindi ka, ang na-realize ko lang sa kwento ko na yon, there's a season for everything. Hindi porket kaya mo, hindi porket alam mong ikaw ay qualified sa isang bagay, ay para sa'yo na yan. Matagal ko ding natanggap yan, matagal ko ding pinagmuni-munihan yan, na hindi pala talaga lahat ng bagay, na kapag kaya mo siya, hindi ibig sabihin para sa'yo yan. May panahon para maging sa'yo yan. Pero kapag hindi pa binigay sa'yo ng Diyos, His ways are better. Meron din naman kasing masasabi natin na talagang divine intervention ang mga ganyang bagay, especially when it comes to opportunities. Kasi may mga taong nag-grant ng mga opportunities na gusto natin, na alam naman natin, kaya natin, same time mas magaling tayo sa kanila, pero sila yung naatasan sa mismong posisyon. Hindi dahil hindi ka magaling, hindi dahil hindi ka qualified, kundi it's their season. Kaya walang personalan kapag hindi na ibigay sa'yo yung posisyon, o walang personalan kapag hindi na ibigay sa'yo yung trabaho. Ako kasi personally dati, pinipersonal ko lahat. At dinidibdib ko. Kasi I am very serious when it comes to my career. I am very serious when it comes sa aking future. So kapag there's a privilege or there's an opportunity for me to grow, kahit pressure man yan, kahit mahirap man yan, gustong-gusto ko yan. Gusto ko mahirapan, gusto ko mag-grow, gusto ko makapag-serve. Pero naintindihan ko na iba yung thoughts ng Lord sa thoughts natin.
Kailangan natin tanggapin na there's a season for everything. Hindi man na ibigay sa atin yung mga gusto natin sa buhay natin ngayon, o hindi man nag-grant sa atin yung mga desire natin ngayon, maybe it's because hindi pa tayo handa. Kahit iisipin natin na tayo'y handa, alam ng Diyos at ang Diyos lang nakakaalam kung handa ba tayo o hindi. Kaya ako, execute lang ako ng execute. Tinatry ko lahat, pinapasok ko lahat. At kung ano man yung ikaka-improve ko sa career ko, sa pangalan ko, sa as general, as pagkatao ko, karakter ko, tinatry ko lahat. At kapag hindi naibigay sa akin, tinatanggap ko na agad na ang Diyos ang masusunod. Hindi ko naman kasi masasabi na hindi para sa akin yung isang bagay pag hindi ko sinusubukan. Kaya kailangan ko pasukin lahat ng bagay. Kailangan ko mag-take risk. Kailangan ko masaktan. Kailangan ko ma-broken. Kailangan kong maharap yung realidad na hindi para sa akin yung isang bagay na yon kasi hindi pagrinan sa akin ng Lord. Kaya kung ikaw man ngayon, no, na nasa stage ka ng gusto mong mag-grow, gusto mong mapagbigyan, pero hindi na ibigay sa iyo kasi for some reason hindi mo alam, kahit alam mo yung trabaho, kahit alam mo anong gagawin, pero hindi pa rin nag-grant sa iyo. It's divine intervention, and I tell you, it's pretty normal. And ramdamin mo lang ang sakit. Ramdamin mo lang, iiyak mo lang, idasal mo yan, i-surrender mo yung nararamdaman mo sa Diyos. And what you feel is very normal. Tao tayo, nasasaktan tayo, especially kapag ina-expect na talaga natin na tayo na dapat yun eh. Tayo na dapat yun eh. Nag-grant sa atin yun eh kasi kaya ko yun eh. Pero it's more than that. Hindi lang siya patungkol sa qualification, hindi lang siya patungkol sa kung kaya mo, hindi lang siya patungkol sa pagkatao mo. For me, it's beyond that. It's divine intervention, kumbaga. It's beyond human understanding. It's beyond sa kung anong iniisip mo. Kaya ang iba, dahil yun na yun. Kaya, pinaniniwalaan ko kasi na anong pinaniniwalaan ni Solomon, ni King Solomon? Na there's a season of everything. Season na magtanim, season na mag-ani, season na maging masaya, season na maging malungkot, season na humalakak, season na maiyak, season na mabuhay, season na mamatay. There's a season for everything. And we have to accept that. And regardless sa kung anong nasang season man tayo, deserve ng Panginoon ang pinaka-highest glory, pinakataas na acknowledgement na siya yung pinakamakapangyarihan, siya yung Diyos sa lahat ng Diyos at siya ang ating personal Savior sa ating mga buhay. Kalaban kasi natin dito kapag pinipilit natin at hindi natin matanggap ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid. Dapat nagiging talunan tayo pag ganun. Sa totoo lang. Kung hindi tayo makatanggap na tayo natalo, o kapag hindi tayo nakatanggap na yung anong nangyayari sa atin hindi umaayon sa anong gusto natin, nagiging talunan ka lang. At alam kong nasasaktan ka, alam kong mahirap, alam kong broken ka. Pero there are reasons kung bakit nangyayari sa'yo yan. Kaya, let go of that feeling, ramdamin mo lang, isurrender mo sa Diyos, at wag mong hayaan yung feeling na yan makorap yung karakter mo at yung mga pinaniniwalaan mo. Stand your ground pa rin, no? Sabi nga nila, mata sa taas, paa sa lupa. Keep your humility, keep your humbleness, and time will come na kapag ready ka na, kapag sinabi na ng Diyos na okay na yan, sa'yo na yan, ibibigay sa'yo yan. Time in God's perfect time. Ayos. So, yun lang. Kaya kapag nakikita nyo kung nag-e-explore na kahit na ano, sa school, sa trabaho, personal, sa pagko-content, at kung ano man yung pinapasok ko, especially sa ministry, dahil ino-open ko yung sarili ko sa rejection at the same time sa opportunities, kung iga-grant ba ni Lord o hindi. Wala akong ibang paraan para malaman kung ibibigay ba sa akin ni Lord, kung ibibigay niya ba, i-spoon-feed niya ba sa akin, o kailangan kong mag-take action para malaman yung result kung ibibigay niya ba sa akin o hindi. Kaya yun lang, napaka-spontaneous ko, napaka-flexible ko lang at pinapasok ko especially kapag alam kong tama naman at nakaka-glorify sa ating Panginoong Diyos. Kaya,
kung nasa gantong senaryo ka din naman ng buhay, I'm very proud of you. Patuloy mo lang kung patuloy mo lang anong ginagawa mo. At the same time, i-surrender natin lahat ng mga plano natin sa ating Diyos. Kasi siya naman ang nakakaalam at sa kanya naman galing lahat ng mga opportunities na nangyayari sa atin ngayon. Ayos, mahal na mahal ko kayo, mabuhay ang Pilipinas, at see you sa ating next video. Bye! There's a season for everything.